matamo ang kanyang mga ipinangako. Alang-alang kay Kristo ang Panginoon namin. Amen. Sumati nawa ang tulong na may kapal. Amen. Pagmayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumawa sa grasya ng Panginoon Diyos. Amen. Manatili nawa sa ating ang bigaya ng mga pangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahalabihin ng Santo Rosario. Panalangin mo kami. Mahalabihin ng Santo Rosario. Panalangin mo kami. Mahalabihin ng Santo Rosario. Panalangin mo kami. Mahal ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Isama po natin sa ating mga panalangin ng pasasalamat at tanging kahilingan ni na Angel at Juliet Paraiso, Victoria Dacer, Angel Paraiso III, Nene Santiago, Tessie Aurelio, Rodolfo at Aida Estrella, Fernando Lim Simpson, Lourdes Vergara, Regina Estrella at pamilya, Barbara at Marie Cris Gonzalez, Ruel Privado, Lourdes de Jesus de la Cruz, Noli at Glo Racel San Juan, Israel at Dayan Serra Adriano, Leoncio family, Augusto at Pura Infante, para po sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Ruben Mendoza, at para po sa kagalingan ni na Imelda Usayan, Edith de Torres, Antonio Reyes, Euprosina Rodriguez, at para po sa mga kaluluwa ni Buenaventura, Rolly at Ellen, Father Edilberto Cruz, Virginia, Elpidio Alcaraz, Feliciana Galvez, Rebecca, Analisa, Nestor, Juan Papuhayon, Antonia, Luding, Ramil, Aurelio, Domingo, Alfredo, Melba, Cynthia, Lorena, Reynaldo, Roberta, Felisa, Dayan Gacer, Alejandro, Beatriz, Fausto Mapue, Rogelio Sr., Juan Jr., Ricardo, Adora, Violeta, Joffrey, Dolores, Alfredo Jr., Sopronio, Tomas Marcelo, Remedios, Luis, Tomas, Edison, Felicissimo, Delia, Andrea. Ganda. Pinagpala ka,
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Monsignor. Sa ating pong banal na pagdiriwang na ito, tayo nagpupurit nagpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyaya at bagay na pinagkaloob niya sa atin. Sambahin natin ang ating Panginoon. Dalangin po natin ang mga kapatid natin nag-aalay ng banal na misa ng pangalan ay nabanggit kanina. Sama rin natin sina Marino at Angie Milateo, Luz Bobby, Jovel Marisol. At ang mga yumauna, panalangin natin Alejandro, Celestina, Eugenia, Julita Antonio Abilino, Father Toti, Father Rod, Monsignor Rani, Father Ray, Father Poylan, Father Sami, Father Rico at Monsignor Teng. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo, lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Upang tayo maging marapat sa ating banal na pagdiriwang, isipin po natin ang ating mga kasalanan. Tayo po ay magsisi. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, isinasalaysay sa atin ang pagkakataon ni David na tapusin na ang buhay ni Haring Saul. Ayaw ni David na saktan ang sinumang hinirang at pinahira ng langis ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising, pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang iyong sibat, mahal na hari. Ipakuha niyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Lahat kong kasalanay, siyang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako'y inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag.
nila ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo sa atin ni San Pablo ang teolohiya ng kaligtasan sa pamamagitan ng paghahambing sa unang Adan na makalupa at sa ikalawang Adan na makalangit, na siya ring magbubunsod sa Diyos upang tayo ay kaawaan niya. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok mula sa langit. Ang pangalawang Adan, ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinahayag sa atin ang aral ni Jesus tungkol sa pag-ibig sa mga kaaway. Kabanalan ang umibig sa kaaway na siya ring magbubunsod sa atin upang kaawaan tayo ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa iyo, Panginoon.
Nung panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan nyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, at idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag ginagaw ang iyong balaban, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iniibig lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa nito. At kung ang pahiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong magbabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin niyo ang inyong kaaway, gawan ninyo sila ng mabuti, magpahiram kayo nang hindi umaasa sa anumang kabayaran, sa gayon malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayo magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang laloob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin din kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapo pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit nyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo ba'y may kaaway? Totoo?
Kayo ba'y may kaalitan? Meron ba kayong kaalitan? Meron din. Meron ba kayong hindi kinikibo? Meron din. Meron bang may utang sa inyo? Meron. Ano bang sinasabi ng Panginoon tungkol dito? Ano yung dapat nating gawin? Ito'y hindi payo. Ito'y hindi panukala ng Panginoon. Ito'y utos. Ito'y utos. Ano yon? Una, mahalin mo ang iyong kaaway. Alam natin yan, ano? Gawa ng mabuti ang mga napupuot sa atin. Ang mga gumagawa sa atin ng masama. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Para bang sasabihin sa iyo, sinusumpa kita. At sasabihin mo, pagpalain ka naman ng makapangyarihan Diyos. Ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Papanalangin sila. Hindi natin sasabihin, Panginoon, sana'y mamatay na siya. Hindi. Kundi, Panginoon, sana gabayan mo siya. Ang tanong kaya ba niyong gawin niya? Sa totoo lang. Sa totoo. Kaya niyo? Sigurado kayo. Mahirap gawin. Madaling sabihin, mahirap gawin. Sa abot ng ating makakaya, ayon lamang sa kalikasan ng tao, mahirap gawin yan sapagkat iba ang sinasabi ng ating kalikasan. Pero magagawa natin yan sa tulong ng ating Panginoon. Magagawa natin yan dahil sa pagsunod natin sa Diyos. Ito pa. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, ano gagawin mo? Sabi ng Panginoon, bibigay mo pa ang kabila? Hindi yung pag sinampal ka, sampalin mo din. Pagka sinuntok ka, suntukin mo rin. Pagka ganyan, hindi matatapos ang karahasan. Gantihan yun Pagsasampalan kayo, hanggang mamatay kayong dalawa. Pero sabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa isang pisngi, ibigay mo ang kabila. Ito pa. Kapag ka kinuha ang iyong balabal, ibigay mo pati baro mo. Kapag ka ikaw ay inutusang sumama sa 1 kilometro, sumama ka sa 2 kilometro. Madali bang gawin niya? Kaya ba natin niya? Sa kalikasan po, hindi. Madali yan. Hindi madali. Kung ating pagbabatayan ay yung gusto natin, yung kalooban natin, hindi madali yan. Pero magagawa yan. Kung nasa atin ang grasya ng Diyos, kung nasa atin ang pagmamahal sa Diyos. Ito pa, hindi pa tapos yan.
Ito sabi ng Panginoon, kapag kami kumuha ng iyong ari-arian, ano gagawin mo? Huwag mo nang babawiin. Maliwanag ko ba yun? Kapag kami kumuha ng ari-arian mo, huwag mo nang babawiin. Kapag kinuha yung motorcycle mo, huwag mo nang babawiin yan. Kapag kinuha yung kotse mo, huwag mo nang babawiin yan. Pagka kinuha yung relo mo, huwag mo nang babawiin yan. Pagka kinuha yung kasangkapan mo sa loob ng bahay mo, TV o anuman, computer, huwag mo nang babawiin yan. Kaya ba natin yan? Kaya ba nyo? Ha? Kaya nyo? Gagawin ba nyo? Mamaya kukunin namin ang kasangkapan ninyo at titingnan natin kung ano gagawin ninyo. Ha? Mahirap gawin yan sa totoo lang. Mahirap gawin. Sa abot ng ating kalikasan, hindi yan ang sasabihin ng ating kalooban. Pero sa grasya ng Diyos, magagawa natin. Hindi pa tapos yung sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, magpahiram kayo nang hindi kayo aasa ng kabayaran. Wow! Magpahiram kayo nang hindi kayo aasa ng kabayaran. Kaya sabi niya, kung kayo magpapahiram, pero umaasa kayo na kayo babayaran, ano pa ang higit na magagawa ninyo kahit ang mga makasalanan, nagpapahiram sila na umaasa ng kabayaran. Nakakita na ba kayo ng mga Bombay nung araw? Mga Bombay, no? Naka-motorcycle yan, kaya may dalang payong, may dalang banig nung araw, may dalang kumot, may dalang kulambo. Nagpapahiram yan. Kung kailangan mo pera, magpapahiram yan. Pero, may interest. Babayaran. Kahit sa bangko, kahit sa cooperatives. Pag naghiram ka, hindi mo pwedeng sabihin, hindi ka nababalik yan. Bakit? Di ba umutang ka sa kapitbahay mo, 100,000 piso. Pag pinautang ka, sasabihin mo, oy, salamat, wala nang balikan niya. Bakit? Sapagkat sinabi ng Panginoon, pagka nagpahiram ka, huwag ka nang umasa na babayaran ka. Pagka ginawa mo yan sa kapitbahay mo, baka bariling ka ng kapitbahay mo. Pero maliwanag ang sinabi ni Kristo. Hindi ako nagsabi niyan. Si Kristo nagsabi niyan. Magpahiram kayo na huwag kayong aasa ng kabayaran. Magagawa ba niyo yan sa totoo lang? Hindi. Buwang tama yung sinasabi niya. Hindi. Mahirap. Paano pagtanda? Matanda na naman kayo. Pinag-iipunan mo yan, hindi ba? Sinesave mo yan para sa iyong pagtanda, para sa iyong pangailangan, tapos ihiramin mo na walang kabayaran. Ano ka? Sineswerte? Pero yun ang sabi ni Kristo. Huwag mo nang asahan. At huwag mo nga asahan na babayaran ka. Mahirap gawin.
Magagawa lamang natin yan kung nasa atin ang grasya ng Diyos. Kung nasa atin ang pagmamahal natin sa Diyos. Pag kami humiram sa'yo, pinahiram mo, alam mong hindi ka babayaran, pagkatapos 1 linggo, hihiram na naman sa'yo, papahiram pa rin, alam mong hindi ka binabayaran, sa 1 linggo, humiram sa'yo, magpapahiram pa rin, pagkatapos alam mong hindi babayaran, ano sasabihin ng tao sa'yo? Tanga ka! Kinuha motorcycle mo, hindi ka kumibo, tanga ka! Kinuha ng iyong kotse, baliwala sa'yo, tanga ka! Yan ang sasabihin sa'yo ng tao, tanga ka. Tama, maaari tayong tanga sa mata ng ating kapwa-tao. Pero tandaan ninyo, dahil sumunod kayo sa Diyos, dakila kayo sa mata ng Diyos. Dahil sumunod kayo sa Kanya. Ang katangahan natin, dahil tayo sumunod sa Diyos, katangahan natin sa mata ng ating kapwa, kadakilaan niya sa mata ng Diyos. Ito, sa panghuli sinabi niya, magbigay kayo at kayo bibigyan. Siksik, liglig, umaaw po pa ang bibigay sa inyo ng Diyos. Pag nagpautang ka, hindi ka binayaran, bibigay sa iyo ng Diyos. Pag kami kumuha ng gamit mo, hinayaan mo, papalit sa iyo ng Diyos. Pagka yung napupod sa iyo, ginagawan mo ng mabuti, kahit inaabuso ka na, papalitan yan sa iyo ng Diyos. Diyos ang bahala sa inyo. Siksik, liglig, umaapaw pa ang bibigay sa inyo ng Diyos. Ngayon, kayo ba'y magpapautang? Hindi raw. Magpapautang ba kayo? Magpapautang kayo nang hindi kayo naghahangad ng kabayaran. Mamaya po, mangungutang ako sa inyo. Ninakaw ang bag. Pagkano laman? 40,000. Ano ginawa nyo? Nagdadamba kayo. Sinabi, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Sinabi ba nyo, Kanya na yan, Panginoon ko. Umaasang babalik. Umaasa tayo sa pagpapala ng Diyos. Umaasa tayo sa pagmamahal ng Diyos. Umaasa tayo sa pagkalinga ng Diyos. Ano mang kabutihan ang ginawa natin, bahala ang Diyos na magpalit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y magsitayo. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ko sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan,
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hilingin natin sa Amang mahabagin na turuan tayong mahabag at magpatawad. Ating pong itugon, Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Para maging huwaran sa pagmamahal sa kaaway ang mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Para laging hangarin ng mga bansa ang pagkakaisa at paggalang sa kakanyahan ng bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Para maging mahabagin at lawakan ang pangunawa, ang mga makikitid ang isipan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Para mapatawad ng Diyos at buksan ang isipan ng mga umuusig at kaaway ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Para unahin ang kapakanan ng taong bayan at hindi ang sarili ng mga naghahangad manungkulan sa pamahalaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Para sa puso ng bawat isang naririto ang aral na narinig sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Para kahabagan ng Panginoon ang mga yumao sa kabila ng kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan kaming ibahagi ang iyong pagpapatawad. Amang maawain, ikaw ang aming huwaran sa pag-ibig at pagpapatawad. Lagi nawa naming hangarin ang ikabubuti ng aming kapwa sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
tinanggap namin at tinapay na nilalay sa nagaling sa lupa, pinagpagod ang tao, pamagitan na nialay sa nagaling sa pagbukas, pinagpaguran ka. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang tayo at ang ating mga alay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Gagawin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ang banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran, inihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pagiral. Sa pamumuhay namin, araw-araw tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming Papa na si Francisco, ang aming obispo na si Dennis at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nangahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal ni San Lorenzo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, awitin natin, Ama namin. Amen.
Iniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Kordero ng Diyos, O din, sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod po ang lahat. narito si Yesu Kristo na ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na tinatawag sa piging na Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin Magsitayo po ang tayo. lahat. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan na aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat na nakisa sa ating banal na pagtitipon para tayo sumamba, magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Sana po ito'y maging daan ng pagpapala sa atin, sa ating pamilya, sa ating parokya. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay sa love offerings at sa collection. Maraming salamat po sa ating mga kapatid kina Srikant at Leia Jakhar, taga World First, na nagbigay ng 5,000. Kung nakita po natin ang pavement ng gilid ng ating patio, ito po ay napipinturahan na natin, pati yung mga gilid ng Station of the Cross. Tayo po bumili ng mga materyales, pero tayo po tinutulungan ni na Engineer Ramil at Mrs. Sheila Ramos. Sila po yung nagbibigay sa atin ng mga pintor, mga nagpipintura, at sila rin po yung nagbabayad sa kanila. Maraming salamat po sa Ramos family. Yung mga Station of the Cross ay kasalukuyang ginagawa po, ilang imahe na lang kulang, at ito po ay sa kagandahang loob ng ating hermanas, sina Mrs. Dali Santos Pulintan at Mrs. Beth Pineda Pulintan. Sila po ay hermana natin, kaya po tayo nagpapasalamat sa kanila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo tayo mapayapa. Lagi tayong magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos.